Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo at salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay nagkita uli sa gabing ito, alas 7 ng gabi, 12 sa buwan ng Enero 2025. Kamusta po yung ating church life kanina? Nakapagmisa po ba tayo? At sana nga po nakadalo tayo sa ating misa at salamat sa Panginoon sapagkat yung mga pare ay talagang they are giving their best sa homily. At yung aming parish priest po dito sa Sumag ay talagang very enthusiastic niyang ibinahagi ang salita ng Panginoon Diyos sa mga parishioners at nakakatuwang bagay po yun. Mga kapatid, God bless po sa bawat isa at nawa po'y samahan tayo ng Panginoon Diyos sa ating gagawin ngayong gabi. Tayo po muna ay mananalangin. Mananalangin po tayo ng isang Hail Mary at Glory Be sa gabing ito. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi, Pilipinas. Ay ka-Ekat, magandang gabi po. Sa Ekat family, God bless. Kay Ate Rosa Tadeo, dyan sa Hong Kong, God bless po. Mga kapatid, gusto ko munang magbasa ng isang talata na pinaka-finale natin na verse para sa gabing ito as we closed yung atin pong ikapito na modus na ginagawa po ng mga churches, ng mga anti-Catholics. Sa Judas po, sa Tagalog, sa talatang 3 at 4 ay meron pong binabangkit dito. Ricky Catalunya, magandang gabi po. Maraming salamat for joining sa ating broadcast. Ang sabi po sa Tagalog ay ganito. Mga minamahal, nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa iisang kaligtasang tinanggap nating lahat. Ngunit natagpuan kong kailangang isulat sa inyo ang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang minsanan at magpakailanman ay pinagkatiwala sa mga banal, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang mga taong ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral ukol sa kagandahang loob ng Diyos at kinakasangkapan nito upang pagbigyan ng kanilang kahalayan. Ayaw rin nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa may unay nakasulat na ang parusa sa kanila. Darling May Piñaflor, si Bongga, magandang gabi po at sa iba pa na hindi ko nabanggit ang inyong pangalan. Magandang gabi mga kapatid. Babalikan ko itong talatang ito na ating binasa, itong Jude verses 3 and 4. Opo, kasi maganda po ang sinasabi nito. Mga kapatid, let's recap sa ating pinag-usapan. Tayo po ay nasa huling bahagi na po ng modus number 7. But before ko po i-present yung kahuli-hulihang modus na ginagawa po ng mga anti-Catholics, ay hayaan po ninyong balikan natin ng mabilis yung mga naunang 6 na modus. Nathan Rose Iligan, magandang gabi po. Modus number 1, friendship. Kakaibiganin ho muna nila ang mga Katoliko. Pag nakuha ng loob, saka ho sila magtatanggal ng kanilang sungay ng dahan-dahan. Neil Kevin M. Perez mula dyan sa Milang, North Cotabato, Junior Cornell. Alan Llaneta, salamat po. Raydan Garcia, maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Modus number 1, friendship. Pangalawa, sponsorship. Pangatlo, lending. Modus number 4, campus/youth camp. Modus number 5, business as usual or marketing strategies. Number 6, modus, community services. At ngayon po yung pinaka-last modus ay
religious and spiritual suicide. Yun po yung yung pinakamatindi na ginagawa po ng mga anti-Catholics. Religious and spiritual suicide. Idadamay po nila ang Katoliko sa pagpapakamatay po nilang spiritual. Yun po ibig sabihin niyang religious and spiritual suicide. Hindi ho physical na suicide kundi spiritual. Ibig sabihin, imbis na ilapit nila sa Diyos, ang Katoliko, aalisin nila mula doon sa tamang daan, papunta po doon sa kakilakilabot na daan. At talaga pong hindi po talaga maganda. Sabi ni Raydan Garcia, usapang Katolisismo, sagot upang tuldukan ang modus ng mga anti-Catholics. Opo. Mga kapatid, itong religious and spiritual suicide sa gabing ito ay both Protestants, evangelicals, and even cults. Pag sinabi kong cults, yung mga non-Trinitarian po yan. Yung hindi naniniwala sa Trinity. Yun po yung mga cults. Iglesia ni Manalo, Jehovah's Witness, SDA, at yung iba pang mga grupo, mga kapatid, na dito po sila bumabagsak, especially po yung mga cults, na may gusto pa silang idamay. Ayaw nila sila lang yung mapapahamak, kundi dadamay nila ang mga Katoliko sa kanilang spiritual suicide. Religious spiritual suicide. Again, mga kapatid, pag ginamit ko yung salitang modus, ang ibig sabihin niyan ay hidden agenda. Ang ibig sabihin ng modus ay hidden agenda. Ano po uli yung kanilang pinaka-front, itong mga anti-Catholics? Ang front nila, ang Diyos, ikalawa ang Bible, pangatlo yung good works. Yung tatlong ito, kombinasyon po yan. Sabay-sabay po nila yung ipina-front sa Katoliko. Kasi pagka ipinrant nila kaagad, yung masama, siyempre Katoliko, alam natin tama't mali di aayaw ka na kaagad. Pero kung ang iyong front ay si God, pangalawa ang Bible, pangatlo ang good works, somehow kumukonek sa Katoliko po yan pag ganyan po ang ginawa nila. Now, mga kapatid, somewhat cult or cultic, pag sinabi natin cult, mga kapatid, C-U-L-T, meron po silang extreme belief. Pag sinabing extreme, wala na ho sa Bible. Lumilihis na po. Pangalawa, lahat ng sasabihin po niya ay tama. Tignan mo si Kibuloy. Tignan mo itong mga kulto na ito. Kung ano sabihin ng leader, yun, hindi mo pwedeng banggain yun. Pangatlo, no tolerance for questions. Hindi mo pwedeng questionin ang otoridad ng leader. Ganyan ang sa kulto. Sila ang powerful dyan. Wala kang magagawa dyan. Ikaapat, meron silang tinatawag na secret knowledge. Hindi lang po extreme belief. Pangalawa, authoritarianism o lahat ng sasabihin niya tama at yung kanyang galaw ay tamang lahat. Pangatlo, hindi siya makatagal doon sa mga pagtatanong. Hindi niya yan pinapahintulutan na tatanungin siya. Hindi siya obliged na sumagot. Pang-apat, meron po yang secret knowledge. Siya lang nakakaalam. Kaya tingnan nyo yung mga kultong sekta. Yung mga leader nila, hindi naman sinasabi doon sa follower yung pinakasekreto ng samahan. Sila lang ho yan, siya lang. Magandang gabi, Apple. Salamat sa iyong mister at kay Lola at sa iyong parents. Maraming salamat, Apple. Mga kapatid, ngayon, tignan natin what are the tactics of a cult. Pangalawa, what is the cult personality tactics? Pangatlo, ano yung samples ng religious suicide na binabanggit ni Brad Calix? Pang-apat, saan ito nakabase? Panglima, ano po yung bitag na mapanganib? And then, our final response. Una, ano po yung taktika ng kulto? Dalawang salita po, pakilista. Una, manipulate. Pangalawa, control. Sa kulto na sekta,
Etong dalawang salita na to, mahalaga sa kanila to. Manipulate, control. Lahat po ng mga miyembro sa kulto ay nakakaranas ng isolation. Ibig sabihin, nandyan lang sila sa isang tabi, hindi sila nakikisalamuha sa community. Kaya yung mga kulto po na grupo, doon nga sa mga lugar na wala masyadong tao. Noel Reyco Mailo, magandang gabi, Brad. Pangalawa, deception. Ang itinuturo sa kanila ng kanilang leader, hindi lang to isolate themselves. Pangalawa po, lahat ng pandaraya tinuturo sa kanila. Pangatlo, financial manipulation. Pagdating sa pananalapi, dahil nga po manipulate and control, ang dalawang bato na hawak ng mga leader na ito, manipulate and control, papaikuti nila sa kanilang palad yung mga miyembro nila. Financial manipulation. Ikaapat, lifestyle control. Hindi ka pwedeng mabuhay ng normal bilang tao pag nasa ganyang kang sekta o denomination. Rapet Abiliar, magandang gabi. Bro Roger Turgo, maraming salamat for joining. Yung lifestyle mo bilang normal na tao, hindi mo yan pwedeng gawin pag nasa sekta ka. Na ang mga leader ay nagmamanipula at kinokontrol ang lahat ng bagay, even yung mga tao. Hindi lang isolation, hindi lang deception, hindi lang financial manipulation, kundi po lifestyle control. Di ba sinabi natin kanina? Ikalima, may tinatawag po silang mind-altering practices. Ano po yung halimbawa ng mind-altering practices? Etong grupo na to, may mga chanting-chanting yan. Yam Montejo, magandang gabi po ate. Meron silang tinatawag na meditation. At hindi sila masyadong pinapatulog. Alam mo naman ang tao pag kulang sa tulog, di ba? Pag nag-iisip yan, kulang-kulang. Yung mga sinasabi niyan, kulang-kulang. Papunta siya ron sa pagiging kulang-kulang. Kasi deprivation ng tulog eh. At ang matindi rito mga kapatid, hindi lang itong kasama dyan sa mind-altering practices, yung chanting, meditation, sleep deprivation. Ang malupit dito mga kapatid, yung tinatawag na introduce sa kanila yung droga. Bobby Taruk, Louie, magandang gabi bro. Maraming salamat for joining. So again, itong dalawang salita na manipulate and control, isolation, deception, financial manipulation, lifestyle control, mind-altering practices. Pangalawa mga kapatid, paano sila lumalaganap? Mass media. Arturo Pagatpatan, magandang gabi po. Mass media, sa broadcast, sa radyo, sa print, sa broadsheet, sa mga tabloid, social media, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube, WeChat, mass media and social media combined. Diyan po nila ipinapakalat yung kanilang propaganda. Pag sinabi natin propaganda, the spread of information or ideas to influence people's opinion or support a cause. Kaya pag sinabi nating propaganda, okay? Hindi ho ibig sabihin niya na una kang nagpapaganda kasi pro o kaya mas maganda na mas gusto mo yung mas maganda kasi propaganda. Kasi may salitang paganda o di kaya yung ganda sa dulo. Magandang gabi sa akin may bahay. So, yung una, propaganda ho ang ginagamit nila. Gamit ang mass media, ang broadcast and print at yung social media combined. Pangalawa, yung arts. Doon po nila ibinababa yung mga gusto nilang dalhin sa tao.
sa arts, yung mga drawing, yung sabihin na kasama ba dyan yung sculpture? Yan. Hindi lang propaganda and arts, even patriotism, yung pagmamahal mo sa bansa. Ikaapat yung government-organized demonstrations and rally. Ngayon, ano po yung ginagawa nila na itong mga sekta na ito, mga denominations, na binabanggit nating religious and spiritual suicide? Ito po yung ikapito po eh. Yan po yung modus number 7. Religious and spiritual suicide. Mandadamay pa sila ng Katoliko na isasama nila na magpatiwakal espiritual. Ano po yung ginagamit ng mga sekta na protestante combined? Narinig nyo na yung DVBS, Daily Vacation Bible School. Magandang gabi sa aking mama na si Mama Elsie Calixtro, ang retired secondary teacher. Magandang gabi, Mama. Ganon din kay babaeng Katoliko, magandang gabi po. Daily Vacation Bible School. During summer po yung ginagawa. Yan po ay ginagawa ng mga Protestant evangelicals sa mga children. Ano pa? Gospel tract distribution. Napapansin nyo, pagka November 1 and 2, maraming mga protestante ang umiikot sa mga sementeryo at nagbibigay sila ng gospel tract. Yung parang ganito, kaya lang kalahati nito, nakatiklop yan ng 2 o 3 at may nakalagay doon ng mga Bible passages. Tapos sinasabi ron, are you saved? Diba? Sa front nila, are you saved? Ligtas ka na ba? Ayan. Pero hindi na siya mag-gaano hindi na siya ganun kinakagat ngayon sa Pilipinas, yung gospel tract ministry. Ano pa po? May mga film showing. Rick Del Llosa Garzuta, magandang gabi. May mga kakilala po ko na mga evangelist sa Pilipinas na sila po ay may suporta po ito eh. Galing po ng Estados Unidos. May mga sasakyan po na pinoprovide sa kanila. Naalala nyo yung mga military jeep? Yun po yung sinusupply sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi sa Pilipinas. Kapag ka-evangelist ka, may sasakyan ka na military na sa US. Tapos may budget yan para sa gasolina mo. At doon sa pag-ikot ng evangelist na pastor. At ang ginagawa po nila ay nagpapalabas sila ng film showing pagkagabi na sa bawat baryo. Ang focus nila sa mga baryo, sa mga maliliit, sa mga secluded areas, pinapasok ho nila yan. Alas 4 pa lang nandyan na sila, alas 5 set up yan. Tapos magpapalabas sila ng pelikula. At kadalasan yung pelikula ho na ipinapalabas nila, yung mga pelikula ho na maaantigan damdamin ng makakakita nun. Pinapalabas din po yung tungkol sa impyerno na pag nakita mo talaga namang maawa ka sa sarili mo kasi parang papunta ka ron eh. Plus the fact na mahusay din yung mga nagsasalita ng mga evangelist. Talagang pag nagsasalita sila, mapapabilib ka kasi hindi ka ayaw mo doon sa impyerno. Michael Acohedo, magandang gabi po. Maraming salamat. Aside dito sa film showing na to, meron silang street preaching. Pag sinabing street preaching, may nakita ka ba na pastor nandun sa palengke? Ang daming tao doon, nagpipreach sila doon sa maraming tao. Pag palengke day, may gumagawa po niyan. Protestante, full gospel, charismatic, gumagawa po niyan. Doon sa mga kulto, may tinatawag silang pamamahayag, di ba? May malaki silang streamer nakalagay pamamahayag. Tapos, doon naman sa isang sekta,
ay indoctrination. Itanong mo kay, okay, alam nyo na yon. Ito po yung mga ginagawa po ng mga evangelical, protestante, at mga kulto. Ito yung sabihin na nating spiritual kuno na ministry. Pero ang pinakapakay talaga ay hindi dalhin ang salita ng Diyos. Now, ano ang motivation ng mga bagay na ito? Tatlong bagay po Nagki-create sila ng fear. Pangalawa, nagki-create sila ng guilt. Pangatlo, nagki-create sila ng shame. Tatakutin nila ang tao, nagpalabas ng pelikulang nakakatakot. Mas nakafocus sila sa impyerno rather than doon sa pag-ibig ng Diyos sa kanilang pangangaral. Siyempre, magkakaroon ka ng guilty feelings. Ganun naman sila, doon sila magaling Pangatlo, mahihiya ka sa sarili mo. Mga kapatid, mas maganda po na kumilala ang isang tao hindi dahil sa natakot siya, hindi dahil siya na-guilty siya, hindi dahil nahiya siya. Magandang nakakilala ang tao sa Pilipinas nang naipresent sa kanya ang gospel dahil naintindihan niya. Magkaiba po yun You hear the gospel, you understand the gospel. Na pag naintindihan mo yung gospel, dun papasok yung tamang pananampalataya. Sire Oremor, magandang gabi po. So itong fear, guilt, and shame, mababaw po yan. Pagka na-convert ang tao dahil po natakot, dahil na-guilty siya, at nahiya siya, mababaw na rason yan. Pag ma-convert yan. Pero ang tao na na-expose sa tamang pangangaral na salita ng Diyos, sa tamang aral na simbahan, naunawaan niya, may proper understanding. Importante yun. Nag-research siya. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ang desisyon ni Brad Calix na yakapin ang turo ng simbahang Katolika, hindi po ako bunga ng debate ni Father Darwin. Hindi po ako nakipagdebate kay Jando. Hindi ako nakipagdebate kay Bro Wendell. Hindi po. Hindi ako bunga ng debate. Ako po ay bunga ng mahabang taon na pag-aaral, pagre-research. Marami nga po ako napuntahang grupo, di ba? Umikot ako Napuntahan ko iba't ibang grupo Pero salamat lang sa Panginoon dahil sa opportunity na binigay niya na hindi ako dinala sa Orthodox. Ang first choice ko, Orthodox Kasi gusto ko maging pare. Sa Orthodox kasi, maski na may asawa ka, pwede magpare sa Orthodox. Pangalawa, alliance. May anak akong alliance, yung aking panganay sa first marriage ko, na namatay yung aking may bahay. Ang panganay ko pastor sa alliance sa Antipolo. Okay na yung ano ko dun yung aking probationary period ng 6 na buwan. Tapos na Pero bakit hindi inalaw ng Lord na maging bahagi ako ng grupo na yan, ng alliance o ng Kamakop? Yun pala, dadalhin pala ako ng Panginoon Diyos sa Katoliko. Wala naman ako ibang naisip na totoo maliban sa Orthodox. Wala naman ako ibang naisip na kundi Katoliko. Etong Katoliko saka Orthodox, nag-split po yan. Dahil po dun sa issue ng Philoquy. Kung saan nanggaling yung banal na espiritu. Yan po yung pinagtalunan Kaya nang hindi magkasundo, iisa lang dati yan, ang Orthodox sa kayong Catholic, isa lang. Di magkasundo sa doktrina patungkol sa saan ba galing ang banal na espiritu. Di nagkasundo, di naghiwalay. Sabi ko, wala namang ibang totoong simbahan ayon sa aking pag-aaral, maliban sa Katoliko. Kaya nung ako'y nagpasya, marami po talagang naapektuhan. Una po yung aking anak na pastor. Yung mga pinagpastoran ko ng mga lugar, talaga hindi nila ma-accept. Lalo na nung kumalat po yung video
nung ako'y magkaroon ng public declaration nung birthday ko ng December 3 last year. December 4 po, the following day, nag-trending na po yun. Hindi na humaawat yung video. Pero ang kapurihan po sa Panginoon Diyos, wala ko i-credit dun sa akin eh. Kasi wala ko intensyon na mag-trending yun eh. Ang aking objective lang nung panahon na yon, sabihin ko sa public, sa mga listeners ko sa Kainos Life, na ini-embrace ko ang turo ng simbahang Katolika. Wala po sa kaisipan ko na magti-trending, kaya ko ginawa yon. Walang ganun. It so happen lang na may mga tao na nakita nila na parang may interest at ipinasa. Nagsimula po sa Bacolod, na pick up ng Visayan region, pumunta ng Luzon at pumunta ng Mindanao. Pero ang credit lahat sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, ito pong fear, guilt and shame, mababaw na rason yan pag na-convert ang isang tao sa liwanag. Dapat napakinggan niya ang salita ng Diyos, meron siyang proper understanding doon sa turo ng simbahan bago siya sasampalataya. Actually, hindi lang naman tayo pananampalataya eh. Hindi naman tayo Bible alone, hindi naman tayo faith alone, laging may kasama. Again, ano ang modus nila, mga kapatid? Babalik ka lang doon sa unang 6. Ang modus ng mga grupo na ito, friendship, sponsorship, lending, campus, marketing strategy, community services. Yun ho yung modus. Yun po yung hidden agenda. Reviewin natin. Saan ba nagsimula? Bakit may Katoliko na sumama sa kulto? Hindi naman po isang araw lang yan nag-decide sila eh. Tumatagal po ng buwan at taon yan. Pero saan ba nagsimula? Kasi nung in-invite ka nung kaibigan mo na hindi Katoliko, pumayag ka. Nagsimula sa invitation. Hindi ka nakatanggi. Siyempre, barkada mo, kasama mo sa trabaho. Pangalawa, binisita ka na. Tandaan nyo, masisipag ang mga anti-Catholics sa visitation. Nung pastor pa nga ko, lahat po ng contacts namin sa Northern Luzon, na kung saan naka-assign po ko, nag-house to house po kami. Pag sinabing house to house, wala kaming, halimbawa sa isang lugar na yan, may 10 dyan. Iisa-isahin namin yan hanggang sa pang-10. Maaring, kasi pag Lunes, day off ng pastor eh. Tuesday hanggang Sabado yan, visitation yan sa hapon. 3:00 hanggang 5:00 yan, may 2 oras kami. Sa 2 oras na yan, pagpalagay mo na 30 minutes yung isang bahay, may 4 na bahay kaming mabibisita. Ganun kasisipag ang mga pastor ng full gospel, ng protestante, evangelical, at ganun din yung mga kulto. Pare-parehas na masisipag. Juliet Bukaw Apayor, magandang gabi po. Alan Yaneta. Kaya nagsimula sa invitation, pumasok yung visitation, binisita ka. Nung binisita ka, hindi ka na makatanggi. Ano susunod? Bible study. Pang-4, bina-Bible study ka na. Doon na nangyayari yung brainwashing, indoctrination, paninira sa simbahang Katoliko. Pang-5 mangyayari, baptism. Magdi-decide ka ng magpabautismo kasi kumbinsido ka na eh. Pag nabautismuhan ka na, miyembro ka na. Pag miyembro ka na, hawak ka na nila, may rules ng ginagawa yan. Doon papasok ang 10%. Hindi po yan optional. Ang 10% dapat mong ibigay. Mantakin mo, may 20 katao na mga may kayang Katoliko, mga professional, yung iba dyan, hasindero pa, may ari ng kumpanyang iba dyan.
na biktima nila kasi bakit? Ignorante nga po ang Katoliko. Hindi masyadong nagbababasa. Nagsisimba lang pag may sakit na. Naalala lang ang Panginoon kapag ang negosyo bumagsak. Nung hiniwalay na siya ng kanyang mister o ni Mrs., saka lang siya nagpupunta ng simbahan. Kaya no wonder may mga kasama tayo na dating kasama mo na nagmimisa ngayon wala na. Bakit po? Bumigay sila Nung in-invite sila, sige, punta ako. Binisita na sila, pangatlo, Bible study, binrainwash na sila, nagpabaptize sila, naging member sila, meron na silang rules. 10%, hindi siya optional, required. Mga kapatid, etong religious and spiritual suicide na ito, na panghuli, nakakatakot po yan. Nakakatakot yan. Yan ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Kasi ang motivation, fear. Ang motivation, guilt. Ang motivation, shame. Mas maganda out of love na motivate ka na manalig sa Panginoong Yesus. Niyakap mo ang turo ng simbahan, hindi dahil natakot ka, hindi dahil na-guilty ka, hindi dahil nahiya ka, kundi meron kang proper understanding sa doktrina. At nararamdaman mo yung pagmamahal na nagtuturo sa iyo na katekista. Mabanggit ko lang kaninang umaga pagkatapos namin dumalo sa misa ng alas 7, hindi nakadalo misis ko kasi masama ang pakiramdam. Pag-pray niyo po si Annalyn, hindi po siya nakadalo ng misa kaninang alas 7. Kami lang po ng aking 2 anak. Pagtas namin magmisa, update na lang din ho ito, no? So, pagdasal niyo yung aming kasal by February 15. Lord willing, lahat ng requirements maasikaso ko na itong second week ng January. Para pag February 15, wala nang problema. Yung 2 anak ko po ay nag-undergo na ng parang catechism kanina, 1 oras kalahati. Ipagdasalan po ninyo, no, na itong mga anak ko na makita nila yung kahalagahan nung turo ng simbahan. Wala pa sila dun sa pinaka-topic nila na Sacrament of Baptism. Wala pa. Sa next Sunday pa raw yun. Baka may mga kapatid ka, may anak ka na wala pa dyan sa ganyan, hindi pa na dumadaan sa Sacrament of Baptism. Mga kapatid, paalala ko lang po sa inyo, pananagutan po natin yan. Tayo po ang magko-convince niyan. Ikaw na tatay ang maglalatag niyan, hindi ko sino-sinong tao. Eto pa maganda mga kapatid. Kanina kausap ko yung nanay ko. Andito siya Ang sabi ko sa nanay ko, Ma, kasi ganito kwento niyan Makwento ko lang man ng konti ichichika lang kita ng konti sa mga kapatid. Katoliko talaga yan si Mama, nagsimula. Katoliko. Tapos naging Baptist siya na medyo matagal. Pagkatapos siya maging Baptist, nagdating daan yan. Matagal din nagdating daan yan. Di namin maintindihan kung ba't siya nagdating daan Pero ako bilang panganay sa 7 magkakapatid, nirespeto ko nanay ko. Hanggang doon lang ako, pastor ako, pero hindi ko siya inaway, hindi ko siya dinibate. Nirespeto ko lang hanggang dumating yung punto na namatay yung kanilang founder. Ngayon, nung namatay yung founder niya, hindi na siya nagsisimba. Kasi, bilib na bilib siya kay Eli Soriano Ang galing magpaliwanag, Biblia talaga Lino de Castro, magandang gabi po. Salamat for joining. Saka kay Rod Nicolas D. Maraming salamat. Pagkatapos po nun mga kapatid, wala nang gana si mamang magsimba. Medyo maedad na yung mama ko Diyan sa bahagi ng Rizal po. Ngayon nag-usap kami kanina sa kanya. Ang sabi ko sa mama ko, Ma,
alam ko patay na yung founder mo. At yung desisyon ko, nirespeto mo naman. Oo. Ang sabi ko sa mama ko, matotal patay na yung founder mo. Hindi ka naman din nagsisimba sa simbahan nyo. Kasi si mama kasi ano yan aral na tao kasi yan, teacher yan. Lagi yan nag-take down notes sinasabi ni Ellie. Kompleto yan si mama ng mga sulat-sulat niya. Diyan ako bilib Mahilig mag-journal yan Tapos yung kanyang Bible reading, consistent yan. Araw-araw po yan mga kapatid. Kilala ko po yan. Nung magkakasama pa kami dyan sa Rizal. Maski na nandito na ako sa Bacolod, araw-araw consistent siya na nagbabasa ng Bible. Ilang beses niya na nababasa po yung talang buhay niya. At dyan po ako bilib sa kanya. Ito sabi ko sa kanya, Ma, nagkatoliko ako kasi naniniwala ako na totoo itong katoliko. Nung una, ayaw ni mama Oo, ayaw niya. Pero dumating yung point na respeto ko ng nanay ko. Yan ang gusto ko sa nanay ko Bagamat medyo iba yung naging desisyon ko, bilang anak niya na panganay, na pastor, kaya niyang rumespeto. Nanay yan. Di ba? Bibihira yung ganyang magulang Re-respeto niyo anak niyo sa desisyon, bihira yan. Pero sa case namin, dahil nagkakaintindihan kami, ganun nangyari. Ito sabi ko sa kanya. Sabi ko, Ma, sana i-consider mo na bumalik ka sa simbahan. Now, ba't ko sinabi yun? Kasi nase-sense ko na itong mama ko na ito, makukumbinsi ko to na bumalik. Kasi nakikita ni mama nangyayari sa akin Yung dating kainos na broadcast ko, ilan lang po yung nakikinig sa akin Ilang piraso lang yun Ang pinakamataas ko po, 75 pagka Friday pa. Kasi may invited guest ako. Friday. Pero after po nung public declaration ko, pagpalo po ng December 4 hanggang ngayon, consistent na po na yung mga nakikinig kay Brad Calix, dire-diretso na po. Nakita po ni mama yon. Nakita ng mga kapatid ko yon. Kaya sabi ko sa mama ko, Ma, nandito na ang patunay na ginagamit ako ng Panginoon Diyos dito. May mga taong naniniwala sa deklarasyon ko. Siyempre kung ako, mapupunta ako dun sa kaharian ng Diyos later on, gusto ko bang mapahamak ang nanay ko? Na nasa dating daan siya? Gusto ko ba siyang mapahamak? Nanay ko yan Hindi ko kaya mapahamak nanay ko. Kasi nung bata pa ako, dala niya ako Nag-aruga sa akin yan yung mga dinaanan kong journey sa buhay, kasama ko si mama ko. Tapos ngayon, nandito na ako sa Katoliko, nasa tama ako na landas, tapos ako lang ang maliligtas sa dulo? Ay hindi. Hindi ako papayag. Yung asawa ko, bibit-biting ko yan. Mga anak ko, bibit-biting ko yan. Hindi ko pwedeng iwan mama ko kasi mama ko yan Ang asawa yun Pero yung mama mo, maski na may asawa ka at mawawalan ka pa ng partner, ang mama mo nandyan, mananatili yun. Kaya sabi ko, habang nag-usap kami kanina bago ko magpaalam, Ma, please consider bumalik ka na sa simbahang Katoliko. Bumalik ka. Tapos sabi ko sa kanya, hindi kita inuutusan, Ma. I suggest you go to the nearest Catholic church dyan sa bahay. Pumunta ka dun sa parish, doon sa opisina at makipag-appointment kayo sa pare. Pag nakausap nyo ang pare, mag-confession na kayo at ang laman ng confession ninyo, Mama, sabihin nyo, inaamin nyo na rebelde kayo. Sabi ng mama ko, paano ko naging rebelde, anak? Ganun ba yun? Rebelde ako? Sabi ko sa kanya, rebelde po kayo. Kasi umalis ka ng Katoliko, nagbaptis ka, tas nagdating daan ka. Anong tawag doon? Kung ako ang Diyos baka kinutusan pa kita dahil palipat-lipat Pero alam ko naintindihan ni mama yon. Kasi matalinong babae yan Nag-gets niya yung gusto ko sabihin. At siyempre ako bilang panganay na anak, hindi ko matitiis na yung nanay ko mapapahamak.
Hindi ko kaya yun na mapapahamak yung nanay ko. Hindi yun eh. May gagawin ako para paalalahanan ng mama ko. At pagkatapos nito, mga kapatid, kung si mama magdi-decide etong first quarter, ako na ang pinakamasayang anak sa balat ng lupa. Kasi yung nanay ko nakinig sa akin, nakumbinsi ko sa tulong ng Panginoon Diyos na siya ay bumalik sa simbahang itinatag ng Panginoon Diyos. At sabi ko sa mama ko, Ma, once na nag-decide ka na bumalik sa simbahang Katoliko, yung mga kapatid ko, unti-unting babalik yan sa simbahang Katoliko. Kasi nauna na yung panganay na anak na pastor Ako po yun Nag-decide ako, sabi ko sa mama ko, once na mag-decide ka, Ma, etong taon na ito, susunod na yung mga kapatid ko. Hindi yan mahirap na mangyari. Pero ang susi, mag-decide kayo. Yun. Mga kapatid, kaya nga po itong dinidiscuss ko ngayon na religious and spiritual suicide. Ito po yung ginagawa ng mga kulto. Ito yung ginagawa ng mga full gospel, Pentecostal, evangelical na grupo. Kunwari lang tong DBBS, kunyari lang tong gospel tract distribution kapag November 1 and 2. Etong film showing na to, naghahasik sila ng fear, naghahasik sila ng guilt, naghahasik sila ng shame. Etong mga street preaching na ito, mga kapatid, palabas lang po lahat yun Etong pamamahayag ng 1940 na sekta, itong indoctrination na patay na po yung kanilang founder. Wala na po. Sa indoctrination po, mga tape na lang ho yun na piniplay ho. Piniplay na lang ho yung mga tape. Wala ho. Pabagsak na po itong grupo na yan. Kasi wala namang papalit kay Eli na mahusay. Wala ho. Nag-iisa lang yung Eli Soriano. Maraming bumilib doon, pero nung siya'y nawala, unti-unti na pong naglalaho ang sekta na yon. What should be our final response, mga kapatid? Gemma Gabio, magandang gabi po. Renato Oghayon. Good evening, Brad Calix, watching from Opol, Misamis Oriental. Happy Lord's Day, Brad. The Lord was happy looking at us, baptized in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Mga kapatid, our final response. Number 1, simply ignore them. Lagi ko pong sinasabi yan. Doon pa lang sa modus number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Diba sabi ko, don't ever entertain them. Ito, parehas lang naman yung gusto ko mangyari dito. Simply ignore them. Kasi pagka pinansin mo yan, mga papansin nga yan sila Ang taong papansin, pag pinansin mo, mapapansin. O gusto mong hindi sila mapansin, wag mong pansinin para hindi sila kapansin-pansin. Now, nakukuha natin, mga kapatid. Sabi rito ng isang kapatid ang dami na po, halos 7,000 plus na naglayasan sa mga MGCI po. Sabi ni Joselito Celis, good evening, Brad. Continue teaching, bro. May God bless you always and your family. Maraming salamat, kapatid na Celis. Pangalawa, focus in your personal growth as a disciple of Jesus Christ and Mama Mary. Huwag natin laging tatanggalin si Mama Mary sa eksena. Ako matagal ko yang tinanggal si Mama Mary sa eksena kasi hindi naman ako naniniwala sa kanya. Ano ko siya yung nanay? Hindi naman siya yung bida Yun ang aking pananaw. For so many years na pagpapastor, wala akong paki sa nanay. Ang pinapakialaman ko sa pangangaral ko, si Jesus, sapagkat yung namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi si Maria, kundi si Jesus Christ. Pero nung ako'y naging Katoliko, laki ng kasalanan ko Kaya sabi ko nga, pag ako'y nagdadasal sabi ko kay Mama Mary, pasensya na po kayo, Inang Maria. Dami ko atraso sa inyo. Kaya nga ho yung aking panalangin, na kung igagaranta ko ng
ng poong may kapal. Nais kong maranasan yung paggalaw ni Mama Mary sa buhay ko. Kasi nabaliwala ko yung nanay eh. Mali po ako eh. Tinatanggap ko po yung kamalian na yan, kaya gusto kong ituwid ako ng Diyos eh. Kaya nga para makabawi, ay nais kong aralin itong unang quarter, January, February, March, ang patungkol po kay Mama Mary, mga kapatid. Opo. Kaya nga po, nagdi-desire po talaga ako na ma-experience ko yung galaw ni Mama Mary sa buhay ko. Kasi, iba kasi yung inaral mo lang ang patungkol sa kanya. Nabasa mo. Iba yung nabasa mo, iba yung naranasan mo. Magkaiba yun. Mas iba yung dating nung nabasa mo ang patungkol kay Mama Mary at yung na-experience mo siya. Magkaiba yun. Sabi ko nga, Lord, ihanda po ninyo ako sa ano na yan, sa event na yan. Now, let us focus in our personal relationship, no? Yung ating personal growth as a disciple of Jesus and Mama Mary. Pangatlo, know and defend your faith. Hindi ka pwedeng dumepensa sa pananampalataya unless na alamin mo ang turo ng simbahan. Ang sabi po sa Jude verse 3 and 4, binasa ko na po kanina to sa introduction. Ang sabi dito ni Judas, hindi po to si Iscariote ha, baka mamali kayo. Ang sabi po rito, mga minamahal, nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa iisang kaligtasang tinanggap nating lahat. Ngunit natagpuan kong kailangang isulat sa inyo ang panawagan na ipaglaban. Ano po? Ipaglaban. Ang alin? Ang pananampalataya na minsanan at magpakailanman na ipinagkatiwala sa mga banal. Ano po yung ipaglalaban? Ang pananampalataya. Ano po ang gagawin sa pananampalataya? Ipaglalaban. Sino po ang inutusang ipaglaban ito? Lahat ng mga nakakilala sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi dyan, pananampalatayang minsanan at magpakailanman na ipinagkatiwala sa mga banal. Bakit po kinakailangang ipaglaban ng pananampalataya? Nasa talatang 4 ang rason. Ang sabi, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan. Ano raw? May lihim na nakapasok. Saan? Sa samahan. Ano nangyari? Lihim na nakapasok. Sa inyong samahan, sino? Ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Sino daw ang lihim na nakapasok? Yung ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Sino daw? Yung mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Ano ang nangyari sa kanila? Sila po'y lihim na nakapasok. Saan sila nakapasok? Doon po sa inyong samahan. Dito po sa ating GC, marami hong nagpe-friend request kay Brad Calix. Nakalock ang profile. Kaya minsan nagbigay ako ng anunsyo sa inyo na hindi ako tumatanggap ng nakalock na profile. Kasi pag nakalock ang profile mo, either may tinatago ka, bakit mo ilalak yung profile mo sa isang banda? May gumagawa po niyan eh. Kaya pagka nakalock ang profile, hindi ko maalaman kung sumusunod ba yan sa broadcast o baka tinitiktikan lang si Brad Calix. Kaya kung maganda po ang intensyon, I suggest mga kapatid, buksan niyo yung profile niyo. Buksan po ninyo. Kasi sinitignan ko yan eh, kung ano yung nakalaman sa'yo eh. Ano laman ng video mo eh. Eh kung hindi ko makita na Katoliko ka dyan, dire-reject ko na po kagad yun. Kasi hindi na po sila yung priority ko. Ang priority ko na yung tunay na Katoliko. Yung tunay yung gustong sumunod sa Panginoon Diyos, sa kanyang salita. Willing idepensa yung pananampalataya na katulad ni Brad Calix. Abner Alpinagi Sales, magandang gabi Brad, ganun din kay Ate Mariby Cabato Largo. Ako po'y nakikiusap
Kung nais po ninyo na matanggap, ganyan ako sa friend request po ninyo, I suggest po, i-unlock po ninyo ang profile. Kasi titignan ko po yung profile isa-isa eh. Kung talagang Katoliko ka talaga eh. Kasi kung hindi po Katoliko, nire-reject ko po talaga. Kasi marami na hong nagbibigay ng malisyosong mensahe sa akin. Ang dami po nila. Sabi po ng mga kaibigan ko na si FD, wag mo nang pansinin yan bro. Talagang ganyan lang yan sila. Masyadong magugulo yan sila. Jojo Jeronimo Reville, good evening bro. Maraming salamat for joining. Ano pa hong sabi? Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan, ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Ano pa? Liban dito sa ay nila kumilala sa Diyos, talatang 4. Binabaluktot nila ang aral ukol sa kagandahang loob ng Diyos at kinakasangkapan ito upang pagbigyan ang kanilang kahalayan. Mantakin mo yung mga tao pala na ito na nakapapasok sa simbahan ng Katoliko minsan, nakikinig kay Brad Calix, ay lihim na nakapasok sa samahan. Paano sila ipinakilala, in-expose ni Jude? Mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos at kinakasangkapan po nila ito upang pagbigyan ng kanilang kahalayan. Ito pa matindi, ayaw rin nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon, noon pa mang unay nakasulat na ang parusa sa kanila. Mga kapatid, ito'y matagal nang isinulat. Babala po ito matagal na panahon na sa mga Kristiyano. Ang babala na ito ay hindi lang para doon sa kanyang panahon, kundi sa mga Katoliko sa 2025. Mga kapatid, simply ignore them. Pangalawa, focus in your personal growth as a disciple of Jesus and Mama Mary. Pangatlo, know and defend your faith. Now, final challenge ko mga kapatid as I close. Ako po'y nananawagan sa Catholic community nationwide and beyond. Number 1, remember that we are the true church. Wala na pong iba. Mga sulpot po yan. Bakit sulpot? Tao ang founder. Pangalawa, kinakailangan nilang irehistro sa SEC. Sulpot nga po eh. Tandaan nyo, we are the true church. Meron tayong 4 na marka. 1, Holy, Catholic, and Apostolic. Number 2, hindi lang remember that we are the true church, na meron tayong 4 na marks. 1, Holy, Catholic, Apostolic. Pangalawa, our founder is Jesus Christ. Our founder is Jesus Christ. Hindi lang tayo yung totoong iglesia, kundi yung ating founder ay si Jesus Christ. Pangatlo, we have the right teachings based on the sacred scriptures, the sacred tradition, and magisterium. Serbiliano Manguera, magandang gabi po. Mga kapatid, yun po yung challenge ko. Quick review, yung modus na 7 na napakinggan nyo, simula nung Lunes hanggang ngayong araw ng Linggo, etong modus na friendship, sponsorship pangalawa, pangatlo lending, ika-4 campus/youth camp, number 5 business as usual or marketing strategies, pang-6 community services, at pang-7 religious and spiritual suicide. Mga kapatid, wala na akong pwedeng idagdag dyan. Yung mga pinaggagawa po nila na Daily Vacation Bible School, gospel tract distribution, film showing, street preaching, pamamahayag, indoctrination, lahat po yan, palabas lang lahat yan. Palabas lang yan. Front lang yan. Front lang si Jesus, front lang ang God, ang Bible, at ang good works. Pero ang pinakalayunin, ang modus
ay tanggalin nila ang Katoliko sa simbahan, siraan nila in the process, at isama nila doon sa kanilang sekta. Kaya nga sabi ko, religious suicide eh. Hindi sila matutuwa na sila lang yung mapapahamak sa impyerno sa dulo, kundi gusto nilang magsama pa sa impyerno ng maraming Katoliko. Mga kapatid, huwag kayong pumayag. Simply ignore them. Focus in your personal growth as a disciple of Jesus and Mama Mary. Know and defend your faith. Mga kapatid, remember that we are the true church. One holy Catholic Apostolic. Remember that our founder is Jesus Christ. And lastly, we have the right teachings based on the sacred scriptures, the sacred tradition, and magisterium. Mga kapatid, sana nakatulong ko itong expose natin ng mga modus ng mga anti-Catholics. And Lord willing, bukas ng umaga, babalik po tayo sa ating regular broadcast alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mga kapatid, paumanhin po hindi natin makakasama si Bro Noe kasi yung kanyang schedule po talaga ay napakahigpit. Opo. Kaya ako lang po yung nag-a-adjust, mahingi po ako ng paumanhin. And Lord willing po, itong week na to, madadakip na po natin siya. Madadakip na po natin siya. Baka po minsan magulat kayo, yung oras na alanganin, 1:00, 2:00 sa madaling araw, nagla-live kaming dalawa. O pwede mangyari po yan. Bakit? Nag-a-adjust po si Brad Calix. Kasi mentor natin niya si Bro Noe Dora. Kinikilala ko yan kasi nauna sa akin yan eh. Hindi ko pwedeng baliwalain yan. Kasi bagamat matanda ako sa kanya ng ilang taon, pero since na nauna siya sa akin, na bumalik sa Katoliko, nire-respeto ko yan. O, tingnan nyo itsura niya sa itsura ko. Di ba? Mukha naman siya yung kuya ko talaga. O, bagamat may edad ako sa kanya. O, hindi na yon, di bali na yon. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Ate Rosa Tadeo, salamat po. Kay Joseph Anyabieza, maraming salamat po for joining At gusto ko lang batiin yung aking Tia Daisy na birthday sa araw na ito. At sa gabi na ito, Tia Daisy, dyan sa Pulilio, Quezon, na isa rin pong Katoliko. Happy birthday. And probably, some of you na nakikinig sa broadcast, birthday mo ngayon, happy birthday na lang ho, no? Sino to? Si Garcia Aksala. Good evening po, watching from Kabagan, Isabela, Cagayan Valley. Mga kapatid, pakishare yung video. Malaki po ang tulong nyo sa pag-share. Ikalat natin to sa buong Catholic community. Padamihin natin tong ang ating Kabrad network. At later on po ay magpapatawag ako ng meeting online at maglalagay po tayo ng mga coordinator sa bawat key cities and municipalities. Abangan po ninyo yan. Kung sino po yung nakikita ko madalas na nandito, baka po kayo po yung ma-appoint sa inyong area na magko-coordinate ng Kabrad network. Kayo po yung responsible doon sa mga kasama nyo sa area at pag-usapan po natin yan, paano mechanics natin dyan. Dikoy Bongki, watching from Mindanao. Mangagoy Bislig, Aurigao del Sur o Surigao. Maraming salamat po salamat for joining. Sige po, tayo po'y mananalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat sa gabing ito. Masaya kami sapagkat natapos po ang series ng modus na 1 to 7. Maraming salamat po dahil ito po yung nakita ko sa aking karanasan na napaka-rampant na pinapractice ng mga churches. At ako'y nagdadasal na ang mga kapamilya ko at kapuso na Katoliko, alam na nila kasi in-expose ko na to. Balik-balikan lang nila to. At mahalaga po na makapag-decide kami. Lord, pinagdadasal ko yung nanay ko na sana nga po kausapin niyo siya, mahal na Birheng Maria, na bumalik siya sa simbahang Katoliko na pinanggalingan niya. Tapos na yung mga taon na
naging Baptist siya, naging dating daan siya. Ito na yung tamang panahon na bumalik si Mama na katulad ko, na magdi-decide siya for the sake of unity ng kanyang pamilya. Nag-decide na ako kung magdi-decide siya, malaking porsyento na yung mga kapatid ko, buong pamilya namin ay magbabalik sa simbahang itinatag ng Panginoong Yesus. Na Lord willing, na yung aking anak na pastor ng Alliance sa Antipolo, makausap din po ninyo, Mama Mary. Makumbinsi siya na yung kanyang grupo mali at tama tong simbahan na to na kung saan nandun yung tatay niya. Medyo matatagalan ng konti, pero panalangin ko ho na makasama ko lahat yung buong pamilya ko sa simbahang itinatag ng Panginoon Diyos. Lord, pagpalain nyo kami sa aming tulog mamaya. Lord willing, magigising kami bukas para muli ho naming makita ang galaw ninyo sa aming buhay. Inaalaala po namin ang wildfire sa California na maraming Filipino po ang naapektuhan at nakakagulat lang sapagkat yung imahe po ng Birheng Maria ay nanatili po. Hindi po nasunog at ayon po sa balita yon, at salamat sapagkat nagpapatunay lang na ang inyong pag-iingat ay nariyan. Ama, salamat sa aming natutunan. Ibinibigay ko ang mataas na papuri sa inyo, Ama. Maraming salamat po, Mama Mary, for guiding all of us. Banal na Espiritu, salamat po for guiding us. At maraming salamat sa lahat. We pray this in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare yung video. Magkita tayo bukas, Lord willing, kung buhay pa tayo. At mag-aaral po tayo uli ng salita ng Panginoon Diyos. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Ako po si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now. Dikoy Bongki, maraming salamat po. At sa lahat po sa inyo na sumama sa ating broadcast ngayon, maraming salamat po. God bless. See you